Sisikapin na ng ICI at mga ahensya ng gobyerno ang mabilis na pagbawi sa mga perang ninakaw ng mga sangkot sa flood control scandal. Makakatulong daw rito ang SALN ng ilang dawit na opisyal. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Nakipagpulong ngayong araw sa Independent Commission for Infrastructure o ICI ang mga miyembro ng Technical Working Group na binubuo ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Layunin nilang mabawi ang perang ninakaw mula sa flood control scandal. Isa sa mga importanteng kailangan natin gawin ay yung mabilis na pagbabalik ng pera na ninakaw sa mga kababayan natin. Very clear yung timelines and very clear yung mga gagawin ng mga iba't ibang ahensya para talagang mabawi na natin itong mga ninakaw na pondo ng mga kababayan natin. Isa sa mga tinitingnang hakbang ang civil forfeiture o pagkumpiska ng pamahalaan sa mga ari-arian na pinaniniwala ang galing sa korupsyon. Sa ilalim nito, ikukumpara ang SALN ng opisyal sa aktwal na assets. Kapag mas malaki ang yaman kaysa sa idineklara, maaari nang magsampa ng civil forfeiture case ang Office of the Solicitor General. So when there's a disproportion between the amount in the SALN and the wealth that you see, then you can forfeit what is over and excessive. Mas mabilis daw ito kaysa sa criminal case dahil kita at assets lang ang kailangang patunayan. Sa ngayon, umabot na sa 5.2 billion pesos ang halaga ng mga ari-arian na napafreeze ng Anti-Money Laundering Council na pagmamayari ng mga opisyal at kontratistang sangkot sa kontrobersya. Pero ang 13 air assets na konektado kay dating Congressman Zaldico ang hindi pa napi-freeze. 3 rito, nasa Singapore at Malaysia na. Minomonitor natin dahil kailangan naman nilang mag-file ng mga flight plans. Pag may order na forfeiture, pupuntahan po ng kaap yan, ng mga inspector natin, at i-arrange natin ang lipad pabalik sa Pilipinas. Escorted ng mga kaap flight inspectors. Samantala, inihahanda na ng Bureau of Customs ang auction ng 7 luxury cars na mag-asawang kontratista na sina Sara at Curly Discaya. 30 sasakyan ang hawak ng ahensya. Kasama riyan ang Rolls-Royce na nag-viral dahil binili raw ni Sara dahil natuwa siya sa payong nakasama nito. Marami nang nagpapareserve ng payong but accessory follows the principal, so nandun din yung payong. Sa November 15 ang auction at ila-livestream para masiguro ang transparency sa proseso. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.